So mga tol, nagkaharap na nga po kahapon sa press conference si legend heavyweight Mike Tyson at makakalaban niyang YouTuber at ngayon ay professional boxer na si Jake Paul. Sa November 15 na nga po magaganap ang bigating laban na yan at ipapalabas ng live sa Netflix. Mainit nga po ang paghaharap ng dalawa mga tol. Agad tinulak ni Mike Tyson itong si Jake Paul. Pero mukhang naglalaro lang itong si Tyson mga tol dahil nakatawa ito habang ginagawa niya yan. Pero seryoso naman itong si Jake Paul, gumanti at tinulak din si Mike Tyson. Sa interview nila mga tol, parehas nga po nilang gustong inknockout yung isa't isa. Banat ni Mike Tyson, nakahanda na daw siya sa laban nila ni Jake Paul. Fit daw siya at nasa maayos na kondisyon. Nang si Jake Paul na po ang nagsalita mga tol, buo ang inabot niya sa mga tao. Sa inis ni Jake Paul mga tol, pinagmumura niya yung mga tao. Banta ni Jake Paul kay Mike Tyson, patutulugin umano niya ito sa November 15. Tingnan daw natin kung sino ang mamamatay sa kanilang dalawa. Sinabihan daw kasi siya ni Mike Tyson na papatayin daw siya at dadalin sa funeral. Sinabi rin ni Jake Paul mga tol na hindi na daw niya kaibigan itong si Mike Tyson. Lahat din daw nang nagmamaliit sa kanya. Kapag na-knockout daw niya itong si Mike Tyson, magbabago daw ang tingin sa kanya. Nagbabala naman si Mike Tyson mga tol kay Jake Paul. Panatilihin daw ni Jake Paul na shape ang katawan niya at maging careful daw ito. Sasaktan daw talaga niya itong si Jake Paul. Natanong naman si Jake Paul mga tol, kapag daw ba natalo niya si Mike Tyson, sino daw ang next niyang lalabanan? Wala nga pong paligoy-ligoy na sinabi ni Jake Paul na gusto umano niyang isunod si Canelo Alvarez o kaya naman daw lumaban siya sa malalaking pangalan para maging world champion sa boxing. So medyo matagal pa nga po ang laban na yan mga tol. November 15 pa magaganap. May lumalabas naman na report mga tol na $40 million umano ang bayad kay Jake Paul sa laban niya kay Mike Tyson. Sobrang laking pera nga yan mga tol kung totoong $40 million ang bayad sa kanya. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na nga po si Canelo Alvarez tungkol sa mga criticize sa kanya ni Juan Manuel Marquez. Katulad na lang ng sabihan si Canelo Alvarez ni Marquez na namimili daw ito ng kalaban at dapat din daw palaga ni Canelo Alvarez si David Benavides. Wika ni Canelo mga tol, baka naiinggit lang daw itong si Marquez sa kanya kaya lagi daw siyang pinupuna. Hindi nga daw niya alam mga tol kung bakit ganun daw si Marquez. Pero hindi naman umano siya apektado sa mga binibitawang salita sa kanya ni Marquez. Sa ibang banda naman mga tol, kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia. Mukhang malaki talaga ang interest dito kay The Monster na Oya Inoue. Gusto ni Turki Al-Alsik mga tol na dalhin si Inoue sa global spotlight. Gusto ni Al-Alsik mga tol na makita si Inoue ng wider audience. Kumbaga, mas makikilala pa si Inoue kapag lumaban ito sa labas ng Japan. Karamihan lang daw kasi nang nakakakilala kay Inoue, mga Japanese. At kukonti nga lang daw ang mga fans ang nakakakilala kay Inoue sa labas ng Japan. Kaya naniniwala si Turki Al-Alsik mga tol na kapag nabigyan niya ng laban itong si Inoue sa labas ng Japan, magiging major global figure daw itong si Inoue sa sports ng boxing. So ano sa tingin nyo mga tol? Papayag kaya itong si Inoue? Sa iba pang balita mga tol, Cuadro alas Janrel Casimero, gugulatin daw ang mga tao. Kunwari, hindi daw niya kaya. Gagawin din umano niyang inspirasyon ang naranasan niyang hirap sa buhay para magtagumpay. So ngayong October 13 na nga po ang laban ni Cuadro alas mga tol sa Japan. Abangan po natin yan. Bulong-bulungan nga po na si Saul Sanchez ang makakalaban ni Casimero. Ang boksingerong tumalo sa dalawang Pinoy na si Arthur Villanueva at RB Diniega.